Ready na ang ating ka-winner na mag-share ng kanyang pinagdadaanan sa buhay. Ano nga ba ang kanyang kwento? Atin ang alamin. Good afternoon! Good afternoon po, Mama Colleen. Okay, ilabas ang kwaderno at isulat ang assignment. Ang lakas maka good afternoon, Mama Colleen, parang teacher eh. Good afternoon, student! Ayan. Anyway, eto na. Naiya ako. Huwag kang mahiya, ako lang to. Alam mo, 3 lang naman ang nakikinig ngayon. Ako, tapos ikaw, tapos yung mga listeners natin, 3 lang. Anyway, pwede bang makilala? Itatago mo ba ang pangalan mo? I-reveal natin. Ay, tago na lang. Itago natin sa pangalang? Risa. Riza. Ilang taon na si Riza? 33. 33. Ayan, may asawa? Yes po. Meron na po, tsaka isang anak. Ilan yung asawa? Joke. Isa lang naman. Ilang taon yung anak mo? 1 year old po and 5 months. Baby pa! Opo. Napupuyat ka pa? Medyo. Anong oras yung tulog ng baby mo ngayon? Tanghali natutulog siya. Tapos sa gabi naman depende. Depende sa mood. Anyway, Riza, piniem mo ko kasi sabi mo may pinagdadaanan ka. It is time. Opo. Yes, oras na para speak from your heart. Ikwento mo sa amin, ano ba ang pinagdadaanan ni Riza? Usually po, 2 na po yata. Yung ganun. 2 na? Sige, umpis. Sa side ng asawa ko. Okay, sige, kwento. Simulan natin simulan natin sa simula. Riza? Nawawala ka nga. Oo, nag-static ka, Riza. Hello? Opo, nag-chapo. Oo, lipat ka sa may bandang puno. Dito lang bubong. Wala po kasi nga na yung space. Ano daw? Wala kang space saan? Umakyat na ata sa puno. Oo, umakyat na po siya sa puno. Tawagan uli natin siya. Ganun talaga pag live. Oo, may mga ganap in the other side. Oo. So anyway, ka-winner, again, kung nais mo ring mag-share ng pinagdadaanan mo, i-private message mo lamang ako sa aking FB accounts. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Alright? C-O-L-L-E-E-N. Wrong spelling, wrong. Pwede kang tawagan, ibigay mo yung cellphone number mo, or ikwento ng buo, go. Hello, Riza? Hello po. Nasaan ka na? Nasa outer space ka na ba? Nandito pa rin naman. Nandito pa rin. Okay, simulan mo na, Riza. Ano yung pinagdadaanan mo? Pasok. Usually po, yun sa side po ng asawa ko. Anong problema sa side ng asawa mo? So, wala kang problema sa asawa mo? Wala po. Pero sa kapatid mo. Uy, congratulations ha. Wala rin ako problema sa nanay niya. Okay. Magulang. So, ang problema mo, kapatid niya. Opo, yung bunso po. Bali kasi 9 silang magkakapatid. Konti mo. 2 lang yung lalaki. Ang konti nila? Oo, 9. Tamad yung, hulaan ko, tamad yung nanay at tatay niya, no? Oo. Namatay pa nga po yung isa pupusa na sila. Okay. So, anong problema mo sa kapatid nila na bunso? Ilang taon si bunso? Nasa 27. 27? Babae po. May asawa, may anak? Wala po, dalaga po. Dalaga pa. Anong problema mo sa kanya? Usually po kasi dinala po ako ng asawa ko doon sa kanila. Boyfriend ko pa lang siya, pero nag-live-in lang po kami. Tapos, pinakilala niya ako sa buong pamilya niya. Siyempre, nakisama po ako. Tapos, yung maganda naman po yung approach nila sa akin. Tapos, nung tumagal po ako doon. Siguro, mga 3 months din po yung tinagal ko doon. Doon habang tumatagal po, lumalabas din po yung ugali po noon. Hindi rin siya maganda yung niya sa akin. Nung una po, siya parang napaplastikan po ako kasi yung pag kasama po
nagpasama po ako, maganda yung pakikitungo niya sa akin, ganyan, nakikipagkwentuhan, ganyan. Tapos sa likod nun, sinisiraan na pala ako. Kanino ka sinisiraan? Sa kamag-anak din nila po, sa mga ibang kapatid, mga pamangkin, gano'n. Ano yung mga sinasabi? Sinasabi po na hindi daw ako masipag, hindi daw ako marunong makisama. Kahit nakikisama naman po ako nung maayos sa kanila. Kasi taga Bicol po kasi sila eh. So, tapos may time pa na yung isa po niyang kaate niya po nila doon, kay darang ko. Dati po kasi ano pa ako na 30 years old, so kay darang ko siya. Tapos, nung una, sabi ng ate niya, okay lang na tawagin ko siya na ate lang. Gano, na kapangalan lang, ganyan. Kasi kay darang ko lang naman eh. Kaya lang nung pagdating po sa people, parang ang tingin nila sa akin bastos kasi hindi daw ako maate. Sabi ko ganun. Pwede naman po ako mag-ate kung gusto mo mag-ate, sabi ko. Sabi ko, pasensya na po, humingi ako ng pasensya. Tapos, may mga time po yung kapatid ng asawa ko, may mga ginagawa po siya na hindi against sa aming mag-asawa. Katulad na? Nababastusan po kasi ako. Pero wala po silang narinig sa akin. Masakit lang po sa akin na gagawin niya sa akin ng ganun. Yung, halimbawa po, nag-uusap po kami magkakamag-anak. Tapos, syempre nandoon yung mama niya. Magkatabi po kami ng asawa ko. Tapos sa likod malapit po kami sa may bintana, sa likod ng asawa ko, nandoon yung radyo. Tumutugtog pa yung radyo. Sabi ng nanay niya doon sa bunso, patayin mo nga yung radyo kasi maingay, hindi tayo nagkakarinigan. Para sa akin po, kung kapatid ka, di ba, kuya niya yon, yung asawa ko, pwede niya sabihin na, kuya, excuse po, kasi papatay ko yung radyo. Or kung siya mismo magpapatay ng radyo, sabihin niya, kuya, pwede pa excuse, di ba yung ganun ba? Ikaw na lang magpatay, ganun. Ang ginawa niya po, dire-diretso po siya na siya nagpatay, tapos halos tumama na po yung dibdib niya sa mukha ng asawa ko. Sabay tumingin siya sa akin. So, dahil nababastusan po ako sa ganun. Tapos, hindi lang po yun. Wala po kasing ilaw sa kanila nun. Pumunta sila sa ibang lugar, tapos gabi na po sila umuwi. Yung asawa ko natutulog na po. Tapos, kortina lang po kasi yung pinto namin, ganyan. Gising pa po ako nun. Pero nakahiga lang sa higaan. Tapos, nasa labas pa lang po, iniilawan niya na po kami ng flashlight ng cellphone. Nang walang sinasabi. Tapos, hinawi niya pa yung kortina para ilawan kami nang wala ding sinasabi. Sabi ko, ba't kaya gano'n yung kapatid niya? Sinabi ko yun sa asawa ko. Si Bunso pa rin ito? Si Bunso pa rin ito? Opo, si Bunso. Okay. Opo. So, ang ginawa ko po, sinabi ko po sa asawa ko na bakit gano'n yung kapatid ng babae, bakit gano'n. Sabi niya, hindi naman gano'n yan. Kumbaga ako pa po yung pinag-isipan niya ng masama. Yung masyado dumalisyoso yung isip ko. Ganun daw. Sabi ko, minsan nga po nagsisingking na sa isip ko, baka mamaya may something sila ng asawa ko. Kasi kapatid yun, iba po yung o nga po, pero kasi po, iba po yung pag-approach niya sa asawa ko kumpara dun sa isa niyang kapatid na lalaki, na kuya nila. Baka close lang sila. Huwag mong bigyan ng mali siya. Oo. May mga ganun ako naniniwala ako may mga close na brother tayo na minsan hindi tayo okay kay brother A, mas okay tayo kay brother B. May ganun Baka lang, diba? And then, inisip ko na rin po yun, Mama Kulis. Okay, inisip sige. ko na lang din po yun. Okay, tuloy ang kwento. Hindi ko siya, although pinag-isipan ko siya nung una, pero pinalampas ko na lang po yun. Kasi syempre, inisip ko pa rin kapatid. So parang iniisip mo na baka kaya ganyan ang trato sa'yo ng bunso dahil may relasyon sila? Okay, tuloy. May something na hindi ko alam. Okay, tuloy. Tapos po, hindi lang po yun yung nangyari. Pumunta po kami sa bahay ng ate nila, which is dun po sa Goa, malayo po. Tapos, pagdating po dun kasi iba yung galawan niya. Yung parang masyado siyang pabebe, ganun sa kuya niya. Tapos, sabi ko, hindi naman siya ganyan sa iba. Bakit sa kuya niya lang? Tapos, yung kuya niya nagpatimpla sa akin ng kape nun.
katabi niya ako, siya tumayo ako. Pagbalik ko, siya na yung nakaupo doon sa inuupuan ko. Tapos panay ang pasimpleng tingin niya. Sabi ko, ba't gumaganon siya? Pala isipan lang kasi sa akin bakit ginaganon niya ako. Tapos, pero pagkausap mo naman, parang okay naman. Pero pagtalikod mo kasi, parang ang daming mga tingin-tingin ba na hindi maganda. Yun pala may nabubuo na palang issue na. Oo. So anyway, pag-ihi ko po. Pati pag-ihi mo, ano ang problema sa pag-ihi mo? Kasi po nung umaga po kasi, yung ihian ko po kasi, pero nawala lang po kasi yung nasa ilalim ng higaan. May bisita po sila noon. Nakakahiya naman po kung idadaan sa mga bisita nila yung ihi mo. Yung arinola. So, inintay ko po. Opo. So, inintay ko po na umalis yun. Tapos, hindi ko po ina-expect na itatapon niya. Tapos, yung that time na yun, sabi ko, bakit mo tinapon sa akin yan, ganyan-ganyan. Yun na po yung naging issue nila. Sabi ko, ha? Sabi ko, naging issue pa nila yung ihi ko, ganun-ganun, na tinapon niya. Ba't niya tinapon? Tapos bigla magkakaroon ng issue. Na hindi na naklaro, na parang may bisita ka kasi wala kang sinabing gano'n, kaya di ko muna nilabas. Alam niya po, kasi kasama lang naman kami sa isang bahay. Hindi, I mean, alam niya, pwedeng iniisip mo na alam niya, pero wala ka bang sinabi na... Sinabi ko po. Sinabi ko po. Yun yung tinatanong ko. And then, at bago na yung ang programa ni Mama Colleen ngayon, isumbong mo kay Mama Colleen. Oo nga po wala po ka sa pagsabihan. Pero eto, klaruhin ko lang, no, marami ka nang sinabi tungkol kay Bunso. May issue ka sa ate, pero yung issue na yon wala na yon. Opo, wala naman na sa akin. Kaya lang natatakot lang po ako kasi baka pagbalik uli namin ng Bicol kasi nandito po kami sa Manila. Alam mo yun? Ang pinaka-issue mo kasi yung Bunso, pero nahapyawan mo si ate na magkaedad kayo, pero wala yon, mild lang yon. Okay na kayo ni ate. Opo, usually kinonfront nila ako noon eh. Okay. Alright. So, ang tanong ngayon, kinausap mo na ba yung asawa mo tungkol dito? Kumbaga bukod sa akin na sinasabi mo yung kwento mo ngayon, in-open up mo na ba to? Ano sabi? Sinabi ko na po. Ano sabi niya? Nagagalit siya kapag about sa kapatid niya. Tapos, sabi niya, ako lang daw nag-iisip ng ganon. Kumbaga pinagtatanggol ba niya? And then, ano sinasabi mo? Sabi ko, ba't kasi ganun yung kapatid mo yung, bakit ganun siya sa akin? Sabi ko, ang ayos-ayos ng pakikisama ko sa kanya. And then? Sabi ko, nakikipagkwentuhan pa ako. Tapos, iba-backside niya ako ng ganun. And then, anong sabi niya? Anong sagot niya? Wala lang, nagagalit siya. So, nag-aaway kayo nang dahil dito? Opo, minsan po. Okay. Pero ang ginawa ko na lang po, pinalalampas ko na lang po para lang hindi rin ako ma-stress. Pero nagkikita pa kayo or every when kayo umuwi ng Bicol? Hindi naman po. Balak po namin itong January kasi gusto po makita ng lola yung anak namin. So, ngayon, ang tanong ni Riza kay Mama Colleen? Pag bumalik po ba kami ng Bicol, ano pong dapat kong gawin? Kapag sakaling ganun pa din yung kapatid. Tumambling ka. Charot. Question. Nakausap mo ba yung nanay at sinabi mo ba yung mga concern mo kay nanay niya? Hindi po kasi sa kanila ko po kasi kampihan PBA pala. Ang hirap magsabi. PBA, kampihan na. Oo nga po ang hirap magsabi. Lalo na kung wala ako sa lugar. Oo. Lumugar ka, punta ka sa Bicol. Para nasa lugar ka. Oo. Anyway, ang tanong ni Riza, mga ka-winner, is ano ba ang gagawin mo pagpunta mo doon sa Bicol? Tama? Apo. Alright. Tatawagan ulit kita kasi mapuputol na at sasagutin ko yung tanong mo sa pagbabalik mo. Okay? Thank you po. Tawagan kita, wait lang. Paputol na siya, B. Okay? So, mga ka-winner, pwede ka ring makisawsaw, pwede ka ring sumagot sa tanong ni Riza na ano nga ba daw ang dapat niyang gawin. Napakinggan ninyo yung kwento niya. Hindi issue sa asawa, kundi issue sa kapatid ng kanyang asawa.
Again, kung ikaw si Riza, ano ang gagawin mo? Mag-text lamang po sa 0977-70915 or kaya naman mag-voice message, i-record mo yung boses mo, i-chat mo ako sa DJ Mama Colleen on FB. Voice message, record your voice. Make sure na tahimik ang paligid, bunganga mo lang ang maririnig. Ayan, kausapin natin si Riza. Makisawsaw na kayo sa kanyang pinagdadaanan. Hello, Riza! Hello po. Ayan, sabi ko sa kanila makisawsaw sila kung anong masasabi nila sa kwento mo. So, abangan, okay? Anyway, Riza, itong masasabi ko, no? Baka lang kasi tama yung asawa mo na nag-overthink ka lang. 'Di ba? Kasi yung pag-isipan mo yung magkapatid na baka may relasyon, baka medyo foul na yon sa asawa mo. So, intindihin mo. Ngayon, again, ang iniisip ko kasi baka nag-overthink ka. Yung overthink na sinasabi ko, yung relasyon between the bunso or baka may gusto si bunso kay kuya. Ang akin lang, baka lang kasi ganun lang sila ka-sweet magkapatid or baka ito yung bunso na hindi makaget over na may sarili ng pamilya yung kuya niya. May mga ganung bunso na selosa. Tama? Although, hindi ko i-invalidate yung nararamdaman mo ngayon at to the kapatid, to the bunso, kailangan respetuhin ka niya bilang asawa ng kuya niya. May mali sa attitude niya. Kung pinalaki siyang ma-attitude, wala tayong magagawa. Diba? So, ikaw, as a matured person, ikaw na lang yung umintindi. As a matured person, patawarin mo na lang siya. And alisin mo yung mga pag-overthink mo na baka may gusto si bunso kay kuya. Kasi, again, ikaw ang mas matanda, ikaw dapat ang mas makakaintindi. So, siguro, to avoid yung misunderstanding, hayaan mo na. Alam mo, ako naniniwala ako na maging mabuting tao ka. 'Di ba? Hilahin ka man pababa, siraan ka man sa ibang tao, mas magre-reflect at mangingibabaw pa rin ang kabutihan mo. Hindi mo kailangang magsalita, hindi mo kailangang mag-post sa social media, hindi mo kailangang magparinig na, bakit kaya ganito yung kapatid ng asawa ko? Wala nang ganun-ganun. Continue to be good. And good karma will come to you. Maniwala ka na bad karma, ayaw natin ng ganun. Pero sabi nga, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mabuti ang ibabalik sa'yo. Pag masama, masamang ibabalik sa'yo. Kung ikaw nagiging mabuti ka, hayaan mo na kung may mga tao talagang pasaway. Pero ikaw, i-continue mo lang yung pakikisama mo, yung pagiging mabuti mo, and wag ka na lang magsalita. Okay? Ngayon, para kay Mister, i-open up mo pa rin yung nararamdaman mo. Kasi he should know. He should understand where you're coming from. But alalayan mo rin yung sarili mo kasi baka mamaya lumalampas ka doon sa limit na hindi na dapat yun ang isipin mo. Tama? So, ang mahalaga dito, okay ka with the mother, okay ka sa ibang kapatid. Again, hindi talaga maaalis sa isang pamilya na may isang super selosa. Lalo na kung close na close sila ng kuya niya, lalo na bago pa lang kayo nagsasama, para sa kanya, hindi pa siya makapag-adjust. May mga ganon. So, ikaw na lang yung mag-adjust, again, bilang ikaw ang mas matanda. Huwag ka na lang magsalita ng hindi maganda. Kasi eventually, pag nagsalita ka rin ng hindi maganda, babalik din naman sa'yo yun. 'Di ba? Hello? Opo. Nakuha mo ba? Apa. 'Di ba? O sabi mo wala kang ginagawa, sabi mo nananahimik ka lang, kumbaga mabuti ka namang tao, edi continue mo lang 'yan. Ang real talk dito, sadyang may mga tao na kahit anong adjust mo sa kanila, kung ayaw nilang ikaw tanggapin, wala tayong magagawa. Basta ikaw, i-continue mo lang yung pag-reach out, i-continue mo lang yung pagiging mabuting tao mo, okay na si Mama Colleen doon. Eventually, time will come, matatanggap ka rin nila. Again, may mga bagay lang na hindi natin pwedeng ipilit, lalo na sa taong ayaw magpapilit. Malay mo sa pagpunta nyo ngayon, 'di ba? Malay nyo sa pagpunta nyo ngayon sa Bicol, kasama yung baby ninyo, maging okay ang lahat. So, malay mo, yung baby na yan ang maging susi para magkabuklod-buklod kayong lahat. So, huwag ka matakot, okay?
Opo. Sinare ko lang. Oo. Huwag ka matakot. Hadukin! Ganun mo lang sila. Ibigay mo ang 100% mo. Mm-mm. So yun, ikaw ba talaga promise wala kang sinasabi, hindi mo sila inaaway? Hindi naman po. Never ka Usually, may trauma po kasi ako sa mga ganun eh. wag mo Sabi ko, ilang beses na rin po kasi ako na-bully. Pero have you checked yourself ba? Baka may nagagawa ka, akala mo wala, pero meron? Never po. Wala po akong maisip na may ginawa ako sa kanya. Mamatay man ng buhok mo? Patay na po. Ay, patay na ba? Napagsindi naman ng kandila yan? Sabihin mo naman kay mister, ipariband ka naman. Dapat magpariband ka bago ka pumunta ng Bicol para kagandahan. Ang buhok. Tagal eh. Sabihin mo, asawa, uuwi tayo ng Bicol. Baka naman pariband mo ko para pag nakita ako ng bunso mong kapatid, lalo siyang magalit. Hindi totoo, no, mga ka-winner. May mga ganyang bunso talaga. Lalo na kung very, very kuya niya, yung asawa mo. May mga ganyang bunso na nakikipagkompetensya sa girlfriend o asawa ng kuya nila. That's a fact. But again, ako, makisama ka lang. Ituloy mo lang yan. And be a good person. Hindi ka man matanggap ngayon, natatanggap ka rin niya pagdating ng panahon. Kasi darating din yung panahon na matatanggap niya na talagang ang kuya niya may asawa na. 'Di ba? Yun lang, maging mabuti ka ha. Promise, kung wala kang ginawa, ituloy mo lang yan. Continue to be a good person. Period. Okay? Si Bunso lang naman na may problema, 'di ba? Opo. Oo. Siguro ganito na lang din. Sabi ko kanina, tinanong mo ba yung nanay nila? Kinausap mo ba? Just not to build fire. Hayaan mo na, wag mo na lang itanong. Baka mamaya yan pa ang maging punot dulo ng another away. Ipagdasal mo na lang. Oo, pagdasal mo na lang siya. Okay? Ako sa'yo pagpunta mo ng Bicol, magdala ka ng pasalubong kay Bunso. Ano naman? Yung lip gloss ni Mama Colleen. Sabay benta, bili na. 85 pesos lang. Hindi, charot. Hindi, seryoso to. Hello, seryoso to. Hala po. Seryoso. Magpasalubong ka kay Bunso. Idamay mo na rin yung ibang kapatid, baka yung iba naman ang mang-away sa'yo. As simple, alam mo. Dami nila eh. Mo na, 8 lang na, 9 lang, hindi, 8 kasi yung asawa mo pang 9, di ba? 8 lang naman yun. Hindi naman kailangang mahal. Hindi naman kailangang ginto. Yung simple gesture, yung being thoughtful, alam mo, malaking bagay yun. Yung may pasalubong ka, bigla mo lang silang naalala, naalala mo sila bilang, anong tawag sa'yo, hipag? Opo. Oo, ganoon. Pasalubungan mo. Hindi yung darating ka na lang doon, makikikain, wala kang dalang tsinelas. Oo, ganun minsan it works, promise. Yung simple, pasalubungan mo ng damit. So, kailan kayo uwi? January? Opo. October pa lang, marami kang panahon para unti-untiin mo. Ilambingin mo rin yung asawa mo. Asawa, baka pwedeng bumili tayo ng something lang para sa mga kapatid mo. Ganun, lalo. Tapos, tag-isa-isa yung 7, yung pang-8, yung bunso, 3 mo para I love you. Ako seryoso ako doon, Bea. Huwag mo ko tawanan! Yun lang yung nakikita kong pwede mong ibigay. Hindi naman sa nanunuhol ka, but sometimes it works. Sometimes, it's parang yun yung simple message mo that you're reaching out to them. Kung gusto mong lagyan din ng sulat, kunwari, kay Bunso para sa'yo, sana kasya, sana magustuhan mo, yung simpleng ganun lang, alam mo, I think that will start something new. So, yun yung suggestion ko, okay? Ay pa, thank you po. You're welcome. PM mo ko, may ibebenta ako. Sabay benta. Uy, magugustuhan ng bunso yun, lalo na babae. But kidding aside, yun yung tip na magagawa ko. Pagpunta mo doon, dala ka ng pasalubong, continue to be a good person. Ganun talaga, nag-a-adjust pa sila. But eventually, naniniwala ako na darating ang panahon, everything will be okay. Samahan mo lang ng dasal, okay?
Apa. Kung may message Sige ka, po, Mama Colleen. Oh. Riza, oo, wag mo hayaan na masira ang relasyon ninyo nang dahil sa isyong yan, ha? Try mo rin pakinggan yung asawa mo kasi baka valid naman, okay? Apa. Kung may message ka kay Bunso, kausapin mo siya. Anong sasabihin mo sa kanya? Ano ba? I love you, sis. Ganun. Sana magkaayos na tayo. Ganun. Wala. Makikisama na lang uli ako ng maayos. Mm-mm. Kung ano yung ginawa ko dati. Pero hindi ko na lang papansinin yung kung ano man yung gumagawa niya. Ganun. Oo, wag mo na lang bigyan ng meaning. Baka lang kasi yung pagdaan niya talaga hindi sinasadya. Siya naman kasi nagbibigay ng motibo. Wag mo na patulan. Wala naman sa akin. Oo. Wala naman sa akin yun. Ang bottom line nito, be, wag mo na lang patulan. Oo, baka lang kasi maliit lang na butas pinapalaki, hindi naman dapat lumaki. Bilang the elder sister now, try to understand her na muna. Alright? Kasi again, yung mga taong sinasabihan niya na ang pangit ng ugali niyan, pag nakasalamuha ka naman nila, sila rin yung makaka-realize na, okay naman pala si Riza. Ano sinasabi nito ni Cheska? Cheska? Okay? Okay, Riza? Sige pa, apa. Alright. Maraming salamat, Riza, and thank you for sharing your story. Thank you po, Mama Colleen. Okay. Paliguan mo na uli yung bata. Tulog na po, nakaligo na. Sarap ng tulog yan bagong ligo. Alright. Bye-bye, Riza. Maraming salamat. Heart. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Ka-winner, yan po ang kwento ni Riza dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Again, baka maliit lang na bagay yun, di ba? Binibigyan natin ng meaning, we are just overthinking. Sa pag-iisip natin ng sobra, pati magkapatid, inisyuhan natin na baka may relasyon. Wag ganon! Ikaw naman, ka-winner, ang magsalita. Again, mag-text na sa 0977-700-915. Or kaya naman po ay mag-voice message. Ang voice message po natin ay isend sa Facebook ni Mama Colleen. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Wala akong maisip na kanta dito. Ang naiisip ko na lang, that's what friends are for. Hindi alam niyo kung bakit. Kailangan nating kaibiganin yung kapamilya, kapuso, kapatid, ka-winner. Pakikisama talaga is the key . Minsan kasi yung iba tamad makisama. Sa sobrang tamad, ayan na, nagkaka-issue. So gawin mong kaibigan yung kapatid ng asawa mo. And maraming paraan, naniniwala ako, wag mo lang susukuan. Once again, ito po ang kwento ni Riza dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.